Ito, sabi dito, first gen holds groundbreaking ceremony for the 2 billion Inara Solar Power Project in Tanawan, Batangas. Government Vilma Santos says renewable energy is important amid global fuel shocks, and the project will also boost the local economy via ayan. Salamat, Jackie Pascual. So, eto no, puros good news yun na sa akin ah. Very, very good. Good news eh. Oh, anyways. So, ayan na. Maganda. Hindi, totoo lang. Sa totoo lang. Maganda tong ano eh. Magandang balita to. Kasi nga, yung groundbreaking ceremony, ibig sabihin nun, nagsimula na sila. Yung usually, nagpipicture yan, nakikita nyo, bubungkalin yung lupa. So, isiset yung lupa for a part, siguro, maggagawa ng structure doon. Ganun yung groundbreaking. So, bago ang ano, no, magiging malaking pakinabang to, no. 'Di ba? Kung inyo maalala yung power plant sana dun sa ano kay ni Promil Boy na ngayon, butya, bigla nang nawala yung balita kay Boy Promil ah. Ngayon si Pedro Lac na. Si Malutikia. And then to. And then alam nyo, malaking tulong talaga yan. Siyempre, di ba? Yung opening ng 64 megawatts dyan sa Tanawan solar power plant sa Batangas. Ang mag-aano dyan, prime infrastructure capital, no? Provide sila yung magpo-provide, no? Yung tama ba? Ba't wala nakasulat dito? O yan. So, ano magiging pakinabang niyan para sa ating mga Pilipino? Una, syempre, si iyot man, makakaiyot-iyot lang. Hindi. Alang niya, ang hirap pagka walang mahirap pala pagka wala kang sound effects, no? Talaga, oh. O, to, sabi rito, hindi, ako, yung dyan, sa Tanawan Project Plan, syempre magiging key benefit niyan, renewable energy supply. Yan, maganda yan, di ba? Yan pa lang, ayos na, sold na tayo dyan. Yung planta is designated to power approximately 84,000 na household, di ba? With renewable energy. Pabalik, renewable! Solar eh. Hanggat sisikat yung araw, pucha, magkakaroon at magkakaroon. Ganun ka reliable yan, ganun ka yan, 'di ba? Ano pa? Environmental impact. 'Di ba? Maganda rin 'yan sa environment. It is expected to displace 100,000 tons of coal per year. Di ba maganda yon? Oh, economic growth. The project created numerous jobs for local constituents during its construction and operation, stimulating the local economy. Biruin nyo, yung gagawing trabaho niyan, yung pag-create pa lang niyan, yung paggawa, yung pag-build, yung site, lahat, dyan pa lang nag-start na yan na mag-create ng mga trabaho. Para saan? Para sa mga inchik ba? Hindi. Para sa mga, syempre, sa mga kababayan din natin, mga taga Batangas. Syempre, kung may qualified ka naman, tapos kunyari, taga Davao ka, dahil medyo mahirap maghanap ng trabaho sa Davao, tas marami pa daw addict doon, bali-balita ko lang, tas madalas bahain daw doon. At syempre, gusto mo lumipat sa Batangas, di ba? Oh. Yun. Tapos may nang iiyot pa daw doon na congressman. Putya, ba't ka pa doon? Di ba? Dito ka na. Yan, magpiproduce yan ng maraming trabaho. Yun ang kagandahan yan. Di ba? Tapos sustainability. It contributes to making Tanawan a more sustainable and resilient city. Biruin mo, di ba? Siyempre, kagaya niyan, tataas yung langis.
Kunyari, yung mag-create ng kuryente, 'di ba? Kailangan mo yan yung mga makinarya mo na may mga ng oil, ng petrol. Ngayon, since para makapag-create to ng kliyente, magiging self-sufficient tayo. Kaya nating i-sustain dahil hindi na natin kailangan mag-import ng langis para patakbuhin yung factory, 'di ba? Yung planta na kung saan ito nga pinapatakbo ng gathering ng solar power. So yan, isa sa mga kagandahan yan. The project is a part of a larger initiative with Solar Tanawan Corporation developing plants with a combined capacity of 140 megawatts covering the areas in both Batangas and Cavite. Putya, dalawa-dalawa na. Pati pala mga taga Cavite. Pati mga taga Cavite makikinabang dito. Yun ang kagandahan diyan. 'Di ba? Oh. Palakpakan ulit natin 'yan. Putya. Siyempre, ang sabi rito no ng Billionarian News channel, Palace assures public no need for panic buying amid oil price surge. Malacanang has called the Filipinos to Nasaan yung ano natin? Sabi rito, Malacanang has called on Filipinos to remain calm and avoid panic buying as global oil prices continue to climb due to escalating tensions in the Middle East. Palace Press Officer Claire Castro said the government was closely monitoring the situation as it assured the public that the country has a sufficient supply of fuel and basic commodities. Hindi. Ano naman talaga dapat hindi talaga kayo magpanik. No, wag mo na magpanik kasi yan ang pakikinggan nyo. Marami rin kasi nagsasamantala para sirain, no? Hindi ko alam, may mga demonyo talaga tayong mga kababayan minsan, mga nandiyan pa sa Pinas, na kung saan nagki-create ng panic, nagsasabi na no, nakakita ako kailangan mag-stock ka na raw, no? Kasi magkakaubusan, magmamahal na. Sana raw nagsamantala na bumili na ng langis, ng oil. Sana nag-imbak siya ng oil para may pambenta raw. Makukonyita mo na lang Watching! Kaya lagi niyong pakinggan, sabi ko nga sa inyo, I advise everyone na always to watch yung yung Palace Press Briefing. Kasi dyan natin makikita lahat, status ng natin. So, bakit nga ba sa tingin niyo kampante yung ating pamahalaan na sabihin na wag tayong mag-panic buying, no? Eto. Siyempre, sufficient yung supply. Yan yung sinabi na nga ni Attorney Yusek Claire Castro, 'di ba? Yung fuel, basic goods, supplies remains complete and sufficient to meet national needs. Sapat. So hindi yan magtataas. Dahil meron tayong sapat na supply. So, hindi mawawala. 'Di ba? Hindi yan kagaya ng Shabu na patuloy natin pinupuksa yung pagawaan. Konektado pala to. 'Di ba? Since yung technique ni PBBM ng administrasyon, patayin yung supplier, tumaas yung bilihin. Ngayon dito, marami tayong supply. Contrary sa Shabu, na nauubos yung supply. Ngayon, yung pagkain, yung langis, ang dami nating supply, kaya naman pala. May supply kaya kalmado pa ang gobyerno, pero kung para pa rin sa panahon ni Dotae, ang gasolina noon, 95, 105, parang regular lang, no? Regular days. Yun naman yun eto pa. Isa sa mga technique na gagawin is staggered price increase. Kung magtaas man yung presyo, dadahan-dahanin kayo. Para kayong birhen. Sabihin nyo lang, virgin po ako, okay, don't worry. Dadahan-dahanin ko kayo, ganon. Staggered price increase. Siyempre, to cushion the impact on consumers. Energy Secretary Sharon Garin noted that the oil companies have committed to implementing price hikes on a staggered basis over the 3 days. So kunyari, 'di ba? Dahan-dahan lang, easy-easy lang. Para huwag kayo masyado mabigla, dahan-dahanin.
Oh. Yan yung isa rin sa mga paraan o pamamaraan ng ating gobyerno na kung paano makakatulong no sa syempre maano rin yung pakiramdam natin no. Medyo puta dinahandahan tayo eh. 'Di ba? Parang request lang yan ni Chupaeng. Ni Boss Chupaeng, no? Oh, baka pwede sa likod. Promise, ulo lang. Sorry. Bad joke. Bad joke. Oh, and then ito pa. Price monitoring. Ha? The Department of the Trade Industry reported no movement in the price of basic commodities in Metro Manila and other regions as of the briefing. Dito nga no, pagka meron kayo nakita na masyadong umabuso pagdating sa pagtaas ng presyo, tanggal kayo. Masyado yung inabuso yung itinaas nyo wala namang dahilan para magtaas, pwede mo i-report. Pucha, isasara yung establishmento mo na nagbebenta ng mahal. Oh, yun pa. Saan ko ba na yun? Natatanggalin yung excise tax. Kahapon ba? Dito ba sa atin o dun sa Ayan, excise tax kahapon. Di ba yung topic natin? Maganda rin yun. Di ba? Malaking tulong, malaking benefit. So some of the price na itataas, inabsorb ng ating, parang inabsorb na rin ng pamahalaan. Tapos yung calamity fund. Di ba? Pwede na rin, kung talagang kinakailangan ni PBBM, pwede na niya rin yan galawin para gawing i-convert para maging ipantulong. 'Di ba? Kaya easy lang kayo. Kaya sasaluhin ng gobyerno yung dapat na tax na binabayad ng mga kumpanya, gas. Correct. Oh. Siyempre, yan nga eto rin. Yung mga gobyerno natin, reiterated it's warning against hoarding and profiteering. Yung mga dyan, ingat-ingat kayo. Stating that illegal action will be taken against violators pagka nag-violate kayo. Ganun din pala dyan sa Pilipinas. Oh. Tapos syempre, pwede kayong mag-report. Yung mga citizens are encouraged to report any unauthorized or abnormal price increase to the Department of Energy. O yung mga abnormal, dali na pala kayo. Kagaya ni Harry Roque. Hindi, iba pala. Iba. Sorry Roque. Hindi pala ikaw. Ayan pala. Pagka-abnormal yung pagtaas ng pwede nating isumbong yan. No? Huwag kay tulpo Senator na kasi si Senator Tulpo. Kaya wag doon. Oh. Siyempre, hindi, ibigay ko rin sa inyo yung konteksto ng oil price hike. Siyempre, global tension. Para at least mainuwaan nyo rin kung bakit, di ba? Siyempre, may global tension. The recent surge in fuel prices is primarily driven by escalating conflict in the Middle East. Which has threatened the global supply lines. Yan naman yun 'Di ba yung Strait of diyan sa pagitan ng Oman tsaka ng Iran. Napaka-importante kasi niyan sarado ngayon yan syempre, 'di ba? Hindi hindi makadaloy yung mga supply ng langis from Middle East kunyari yung sa atin sa Dubai, 'di ba? Hindi tayo dahil nga doon. Saan kami magre-report ang ibang LGU walang pakialam sa tumataas na presyo, palibasa karamihan sa sige. Kakausapin ko si I'll try to ask Attorney Claire. Tingnan natin kung saan pwede tayo I'll ask yung staff ni Attorney Claire. Tingnan natin kung paano or kung saan at saka kanino pwedeng tumawag. Kasi hindi ko alam kung she did manage to state on her press briefing a while ago. Pwede ko namang itatanong ko kung kanino pwedeng tumawag. And take note dun sa mga kasi I've seen Senator Erwin Tulfo
na kung saan kinakastigo niya and he was trying to prove na hindi matawagan yung mga contacts sa yung ibinigay na contact pag pertaining kung meron kang kailangan mo ng tulong. Ito yung mga tatawagan mo particular para sa ating mga embahada sa mga bansa diyan sa Middle East. And I tried calling dun sa Dubai, walang problema. Yung embassy rito sa UAE, walang problema. Very accommodating, tumatawag, and I did call 9 o'clock ng gabi. So 9 PM, medyo gabi na yan dito. Kasi 6 ang sarado ng office, pero 9 PM meron pa rin nag-entertain. So I'll try to contact din kung sino yung pwede nating tawagan. O yan, syempre, fuel buffers. The Department of Energy confirmed that the Philippines currently hold approximately 60 days worth of finished petroleum products as a buffer against immediate storage. Yun nga lang, ang problema, no, hindi talaga tayo nakapag-imbak ng buffer. Pero meron tayong 60 days, no? Ngayon, syempre ini-staggered nga, no, para at least hindi kagad maubos yung langis natin. Pagka yan, yung 60 days na buffer tapos hindi pa rin natapos, medyo malaking problema yan. Pero I'm pretty sure nag-uusap-usap na kami nila PBBM kung ano mga gagawin namin, no, sa after ng 60 days at maubos na yung mga stocks natin, yung buffer stocks natin. Ito pa, government mitigation. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has previously announced measures such as fuel subsidies, potential excise tax reduction, and the adoption of 4-day work week for some executive branch offices to manage energy consumption. Yan, 'di ba? Syempre, kagaya niya, mahalaga din talaga yung mga energy, yung pag-conserve ng ating mga energy kasi isang malaking factor din 'yan, no? Na sa tingin ko yung payo, yung advice ni BP Sara, baka pwede. Wag na lang tayong magbisikleta kasi mapapagod kayo eh. Kailangan i-conserve yung energy. Pag nagbibisikleta ka, kailangan mo hugasan lagi yung bisikleta. Siyempre para efficient. 'Di ba? Pangit, 'di ba? Kaya tama si Sara. Sundin nyo. Kung tanga kayo, sundin nyo. Di ba? Kunyari, tanga kayo. Sundin nyo. Huwag kayo magbisikleta. Kasi maano nga eh. Tapos yung ano pa. Di ba? Kaya nga, no? Tama eh. Bakit hindi na lang umarkila tayo ng eroplano? No? Magpalipad tayo ng eroplano, bumili tayo sa Dubai ng gasolina, tapos ibalik natin dito. Tama, madali lang magpalipad ng eroplano eh. Di ba? I tried emailing Office of the President before at my quick response. Ngayon, mabibilis mag-reply. Hindi, meron kasi silang auto-response. Tapos, yung carpooling. Putya, gawin nyo rin yun. Diba? Mag-carpooling kayo. Pwede, no? Kasi, hindi, wag kayo mag-carpooling pala sabi niya. Wag na kayo mag-carpooling. Kasi, putya, sayang yung energy. Bubuksan mo yung pinto ng kasama mo. Diba? O kaya, siya magbubukas. Ilang beses magbubukas, sarado yung pinto. Sayang yung lakas mo, sayang yung energy. Yung hinge ng pintuan, may limit lang yan eh. Ang galing talaga ni Sara, putya. Makakaltukan mo sa galing eh. Sara, napakalupit mo, ang galing mo, hayop ka. Ba't di ka pa magpresidente? Sa China. Kakulango. Tanggap, lurga, yuga, DDS, DDS.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.